showing love to one another. Our topic for today is about the Beatitudes. Beatitudes. The Beatitudes. Let us read and open our Bible in the book of Matthew, chapter 5, verse 1 to 12. Matthew chapter 5, verse 1 to 12. Matthew is the first book of the New Testament. We would like also to welcome those who just come in, the first-timers. Sino yung mga first-timer? Welcome to our service, weekly service. Praise God. Okay, Matthew chapter 5, verse 1 to 12. I will read on. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Amen. Let us pray for the word of God. Our Heavenly Father, we thank you so much once again for the privilege of worshiping you and a time, oh God, to join together, oh God, with one accord with your people, oh God, to exalt your holy name, Father God. And today, Lord God, this moment of word, I pray that the Holy Spirit will be our teacher and that you will open our spiritual heart and mind, Holy Spirit of the living God. Give us the revelation knowledge, O God, the rema that comes from the Lord, from the Logos, from the Word of God. Thank you, Holy Spirit, that you are our revealer, our teacher, our comforter, our rebuker, and our guide, O God. Salamat, Panginoon, that you will never leave us or forsake us. And thank you, Lord, that we will learn something today, and that your people, O God, will be able to be renewed, to be transformed through thy words, O God. Thank you, Father. May your name be glorified in our midst. This we ask and we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. The sermon of Jesus Christ in the Mount, the Beatitudes. Beatitudes. In other words, the beautiful attitude. The sermon shows how a person who is actually in a right relationship with God should conduct his life. Ito po ang mensahe ng Panginoong Hesus when He was here on earth. No? Pinapakita niya kung paano tayo mabuhay na isang tunay na mga anak ng Diyos. Ito yung conduct natin, our conduct. So let's start studying the first beatitude that Jesus taught in the Mount. Number 1 beatitude that He says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So the first beatitude is the foundational beatitude and the most important. Poor in the spirit. Blessed, it means happy. Happy are those. Poor in spirit. Being poor in spirit is a tremendous awareness of our unworthiness. Na alam mo ang iyong sarili. Poor, ang sinasabi ni Jesus is not financially poor. He speaks about spiritual poor. People who think and who knows that they need God, that they are aware of their unworthiness and are lack and poverty in the Lord. So the first beatitude you could see is very foundational, because if the person is thinking that he is self-sufficient, then he cannot follow God. So if you don't
get this, you can have the rest. And the rest even makes sense. Everyone wants to be happy. Amen? Amen. Sabi ni Jesus, blessed or happy is a person. No, everyone wants to be happy. And I have never met a person who never wanted to be happy. Meron ba dito ayaw maging maligaya? Wala. Ha? Gusto mo ba palagi ka nakasimangot? Buhay? So dito, bawal na nakasimangot. No? We need to always put a smile. Because this is our motto here as those people who will be serving others. Amen. So when we serve people, kahit na nurse ka, or caregiver ka, or you are serving in the as a waitress, you need to smile. Right? At kahit may tindahan ka, sino may tindahan dito? Wala? Ayaw niya ipaalam. Hindi kami mamumutang. So, it's what the world longs after, yung being happy. Gusto natin maging happy. Jesus is saying that this is a pathway to happiness. Itong turo niya ngayon, ito po daw ang daan upang ikaw ay maligaya. Wow! So, gusto natin maligaya. So, Jesus' message is a message of how to be happy and how to be blessed. So, gusto ba natin mag-bless? Yes, Amen. Sarap kayo maging blessed. Blessed to be a blessing. Okay, yan ang gusto ni God. I-bless ka niya para magiging blessing ka sa ibang tao. No? Magiging, paano mo malaman ang tao ay blessing sa iyo? Yung makapagsabi ka na, bless talaga ako sa tao na yun. Happy ka dahil, anong ginagawa ng tao? Nagsishare siya sa iyo, tumutulong siya sa iyo, nag-encourage siya sa iyo, mabait siya sa iyo, nag-comfort siya sa iyo. So you are blessed with that person. God would like us to all be blessed so we can be a blessing. Na tayo din po ang maging comfort sa ibang tao. Hindi lang tayo yung palagi nagpa-comfort. Na tayo naman yung mag-comfort ng other people. Don't always expect na iba dapat mabait sila sa atin. Ang Panginoon naman, ang expectation niya sa bawat tao, dapat mabait tayo sa iba. Amen? Amen. Amen ba? Okay. Hindi po siya one-way ticket. Two-way po siya. Vice versa. Blessed to be a blessing. And those people you bless, they must be a blessing too. Okay. So how do we get happy? Essentially, this is an inward attitude, no? That we have nothing to commend ourselves. We are spiritually poor when we don't have God. We are spiritually poor when we don't have relationship with God. We are spiritually poor when we cannot bless others. So we are spiritually poor, we are spiritually needy and bankrupt. Sino mga bankrupt nito? Alam mo yung bankrupt, wala na naman ang bangko. Malaman sa lahat mo, may laman pa rin daw, may peso daw. We are powerless without God. You believe that? No, we are like little children or babies. Now, Jesus said you have to become like the babies. Gusto niya na maging childlike tayo ang character na always dependent upon the Lord. No, hindi maging independent with God. Because if we become independent, we will not obey God's word anymore. Amen? So gusto ng Panginoon na dependent tayo na para tayong mga bata. No? That's a kind of spiritual poorness na alam natin. So we need to realize our utter and complete dependency on God. Yun ang gusto ng Panginoon. This is the main point of the Beatitudes
and the main point of Jesus' teaching. Sabi niya, if you don't repent, if you don't see yourself as spiritually impoverished or poor, if you don't see yourself as spiritually poor and needy, then you can't be a part of the kingdom. Hindi ka pwede maging part of the kingdom dahil hindi mo na kailangan sila. No? When you look towards God, are you confident? Or do you feel bankrupt and naked? Each time I come to God and I behold God's presence, umiiyak po ako. Kasi nakikita ko ang aking pagkakasalanan. Because when I am near to the Holy God, I feel all my sins. Na-feel ko yung unworthiness ko, na I'm really a sinner. I'm a sinful person. I'm not worthy to be near to the Holy God. So, ganun po yung being spiritually poor. Aware ka na hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ngunit dahil sa kabaitan ng Diyos, siya ay lumalapit sa iyo. Amen? Amen. Hallelujah. Do you feel justified to approach God based on your life? Or do we march to God's presence or do we crawl on our face? So when I'm in the presence of God, talagang humihiga ako, talagang nagpapatira pa ako kay God at umiiyak. Lord, I am not worthy to come to your presence. I am a sinful person. Dami ko pong kasalanan. Hindi ko ako ay-aya sa iyong harapan. Being poor in spirit means you approach God and say, woe is me. Just like Apostle Paul, sabi niya, woe is me. I am a man of unclean lips. Being poor in spirit is internal and spiritual. It doesn't look on your external, but it looks more to internal. Yung nasa loob natin, sino tayo, ano tayo sa harapan ng Panginoon. Second, the attitude that Jesus is teaching for those who will be living in the kingdom. Second is that He said, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. So, blessed are those who mourn. It means sad, grieve, who lament, who cry out. Yun ang mga nag-mourn. No? Why do we mourn and lament? Bakit tayo nag-mourn and lament? We mourn and lament because of our sin. Iniiyakan mo ang mga kasalanan na gagawa mo. Iniiyak kaya tayo, maligaya tayo ng Quran. So nasa inyo yan. It's your heart and God knows it. Then we mourn and lament because of the sins of other people. Umiiyak tayo, pray tayo para sa kasalanan din ng iba. So unang iniiyakan natin ay yung kasalanan natin. Humingi tayo ng tawad kay Lord, I've been going back and forth to this sin. Pabalik-balik ako sa kasalanan ng Panginoon. Gusto ko makaalis, Panginoon. Umiiyak ka sa Lord, please help me, God. Please help me, I'm addicted to this sin. Meron mga kasalanan na addiction that makes you addicted. No? Sa mga lalaki, they are addicted to watch mga pornography. No? Sa mga babae, ano kaya addiction meron din tayo? Addict sa pag-chismis. Addict sa mga sugal. No, pero mga tao lang, mga babae, puro sugalon. No, I've been in Pampanga. Sino taga Pampanga dito? I'm sorry. Okay. Hindi lahat ng taga Pampanga. But in that place, na tumira kami for a year, nakikita ko ang mga mama, umaga pa lang, mag-ipon-ipon na para magsugal. Addicted. And gambling is not right. Drinking liquors is not right. So, we should learn kung ano yung ating ginagawa, na mga kasalanan na ating ginagawa. We also learn others' sin. No? Iyakan din natin ang ibang mga tao, ang ating mga loved ones, who are doing wrong things. Ng mga kapitbahay na may ginagawa na alam mo, they are selling drugs. Pray for them and
Those are the learning that Jesus is telling. We mourn and lament because of the world's sin and its lostness. Iniiyakan din natin ang whole world. You pray for the whole world. You pray for our president in the Philippines. We pray for the politicians who are doing corruption. We pray for them. Kailangan natin ipag-pray yan. We lament on our barangay captain, ating mga governor or mayor na meron kayo sa isang lugar. Na alam nyo na grabing corrupt. And yet, patuloy na gumagawa. Pray for them. Pray that God will change their heart. Pray that God will help them realize na ang ginawa nila ay mga kasalanan. So do you mourn? Ang tanong ngayon, umiiyak ba tayo sa Panginoon na naghihingi ng tawad kayo? Do we mourn over our spiritual condition? Do we mourn for the world's spiritual condition? Do we hate sin? No? Nagagalit ba tayo sa kasalanan or we are used to sin? Does it make you sad if you commit sin? Do you hate sin in the world? Grabe naman itong nalibutan na ito. Sobra na kasalanan. Grabe ang scamming ngayon. No? Siguro nakatikim din kayo na scam. Ako, nakatikim ako ng scam. No? Mga scammers, kahit yung friend mo, scam na sa'yo. Friend ko talaga ang scam sa akin. No? Hindi ako maano sa mga text, sa mga message, sa online. Pero na-scam ako sa kaibigan. Ang hirang, sabihin, bayaran ka, nakaalis na, pumunta na ng ibang bansa, bayaran ka daw, hindi na, mag-ingo, hindi na. Scam. And I pray for that person. Kasi alam ko na hindi ka kalimutan yung ginawa ka sa akin. Alam ko hindi makalimutan ng Diyos yan. Dahil umiyak ka at nag-suffer ka dahil sa kanya. Amen? There will come a time that God will punish that person. No, I am. Parang 3 times na ako na-scam. O 4 times. Friend to friend. Kaibigan lang. Pinagkatiwalaan. It's about finances. Nalagi yan. Sabi ko sa sarili ko, Lord, wala na talaga akong mapagkatiwalaan sa mundo. Puro na mga kasalanan nito. Puro na walang mapagkatiwalaan kahit closest friend mo, kahit Christian pa siya. Hindi ko mapagkatiwalaan. So ngayon, nangyari, no? Kung may mga bigyan na lang kung anong kaya ko. Dahil marami ng mga scammer ngayon. Oh, they are very good in telling you, bayaran kita at ayusin. And I pray for those people. Alam mo kung bakit? I pray not to curse those people, but pray for their soul. Kasi hindi po makakalimutan ng Diyos ang mga ginawa niya. Kung hindi sila magsisi, alam mo na kung saan papunta yung mga tao niya. Hindi ikaw kawawa, sila yung magiging kawawa at the end of the day. So we need to pray for other people's sin. Next, that Jesus is saying, blessed are the meek, happy are those who are meek, for they shall inherit the earth. Ang meek, ang ibig sabihin ng meek, yung pinakamapagpumabang tao, na kahit apakan mo na siya, hindi pa rin niya iinin. Yun po ang meek. So wala yata tayo nakita ang meek dito. Pag maapakan, aray, pagpaliw ka na. Or magalit na, ano ka ba naman? No? Reaction ka agad. Pero the weak people are people who never speak even na step down mo sila. Those are weak. Sobra pa sila sa humble. Hindi lang sila humble. No? They are gentle. Literally means humble, modest, and assuming gentle. Sobra pa. Meekness doesn't mean you are weak, no? Or spineless or pathetic. It doesn't mean niceness or someone who's a pushover. Hindi po siya gano'n ng weakness. Psalm 37 verse 7 says, be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle
and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. So si Jesus mismo nagsabi, I am gentle, I am humble, lowly in heart, and you will find rest for your souls. So Jesus himself is our example, best model of meekness. Na-remember niyo si Jesus, kahit sinampal-sampal na, dinuraan pa siya, na lahat, grabe na, hindi na, sabi ng Bible, hindi na daw ma-pour ang mukha ni Jesus. Hindi mo na makilala, according to history, biblical history, hindi mo na pala makilala yung mukha niya. Yung grabe pagpalo sa kanya, yung bugok na, galing sa ulo, pati dito. Yung pagpalo kay Jesus sa kanyang katawan, pag ganyan sa kanya, flash, pag balik na kuha niya, natatanggal pati naman. Ganun po yung ginamit sa kanya. So, ganun po kasakit yung nadaranasan ni Jesus. And the Lord is also telling us, be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in His ways. Hindi daw tayo dapat magselos o ma-envious sa mga tao na prosper kahit masama siya. Huwag kang magselos sa kanya. No? Over the man who carries out evil devices. Kasi di ba yung mayaman yung mga dadoys? Yung mayaman yung mga gumagawa ng mga kasamahan? Yung mayaman sila, nagkakaka, bigla may sumulpog nila ng mga building. No? Yun pala, pera nila, mga kidnapping, mga drugs, mga binibinta. Hindi mo lang mahalata. So, huwag ka daw, huwag kang masaktan na sila ay lumago, ngunit gumagawa ng kasamahan. Sabi ni God, be still, just be humble, and wait patiently unto the Lord. Jesus also tells us, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest in God. So, example of meekness, na sinasabi ni God, ng mga blessed people, alam niyo, Jesus himself is one of the meek examples sa Bible, na kahit nilagay na siya sa cross, hindi siya humilagpos, hindi siya umalis, hindi niya ginamit yung kanyang power upang bigla siyang mawala at hindi na niya madaranas ang sakit na kanyang madaranas. So, ganun si Jesus. He can do His power, He can use His power that time, but He never did. He was so meek. Kahit sa mga insulto ng mga tao, pinagtatawanan siya. And then to think, those people are the ones na nagpahiling sa Kanya. Yung nagpakusipay sa Kanya, yun din nagpahiling sa Kanya. Yun din yung pinakain niya. Na 5,000 plus the children under mga asawa. So, ganun ang tao, walang utang na loob. Pag ginawaan mo ng maayos, kalimutan na lang nila. No? Pagdating ng panahon. David was one of the meek person. David had a tendency and can do something to King Saul. Si King Saul, when David rise up, and God make him the head of the soldiers in Israel before he became a king. Yung hari na si Selos kay David. Alam niyo kung bakit? Kasi si David palaging panalo sa gera. Imbes na maligaya siya na meron siyang David, meron siyang general or magaling na sundalo, nagsiselos siya. Dahil sabi ng mga dancer at mga singer, King Saul kills thousands, but David kills 10,000. So doon siya na-insecure. So yung pagsiselos, insecurity will cause harm to your heart. No? And because of that, he wanted to kill David. Kahit si David yung nagbibigay ng success, victory sa kanilang pagkira. And praise God, ang anak ni King Saul, naging close friend ni David. At yun ang nagsabi si Jonathan, na nagsabi, mag-ingat ka sa papa ko, mamatayin ka niya. That's how God saved David, through Jonathan. So David ran away, doon na lang siya nakatira sa mga kuweba, and then one time si King Saul, hinahanap talaga si
David, tinanggalan lang ni David ang laylayan ng kanyang robe as a king. Iiwaan ni David ito at sinabi niya, Father, why you want to kill me? Sabi niya, oh, are you that one, son? Kasi asawa ni David yung anak ng hari. Sabi niya, kung gusto mo lang kitang patayin, napatay na kita kanina, kung hindi kita, wala ako masamang kalooban sa iyo. And King Saul regretted what he did, and he is telling to David the regret, but yet David says, I will cause no harm to the anointed one. Because King Saul was anointed by God to be the first king of Israel. And then David was the next one, was anointed to be the next king. And David, you could see that he was meek, na kahit pwede na niyang patayin, kung gustong pumatay sa kanya, hindi niya pinatay. Dahil nagrespeto siya sa Diyos, dahil yung taong yun ay inilagay din ng God para sa Israel. And to make the story short, si King Saul, nahusgahan din ni God, namatay siya sa isang liyan. So, no need for you to make amends. No? Pwede kang magpakumbao ka, mag-pray ka lang kay Lord, pinag-iinitan ka, o ano pa man, mag-pray ka lang kay Lord. And the Lord will be the one to punish those people. No? Na gumagawa sa iyo. Meekness can bring miracles sa buhay mo. Meekness will help you, and God will be pleased upon your life. Another one, si Moses. Moses is one of the example of meekness. Sinisiraan siya sa kanyang leadership, sarili niyang kapatid. But when the Lord hears yung mga paninira ni Miriam kay Moses, Miriam was judged by God and has the leprosy. Yan ang example natin last week. So, King David is a great illustration of this meekness and humility. And Moses, especially Jesus Christ. So meekness is a power under control. Meron kang kapangyarihan, meron kang kakayahan, ngunit hindi mo pinapakita at hindi mo inaabuso. Amen? There was a great speaker to a mission conference na story. Itong great speaker, na-late siya ng pagdating. So gabi na siya sa first day dumating. So, nagsara na po lahat. Natulog na ang lahat ng mga attend ng conference, hundreds of people. So, nakita siya ng isang tagapamahala doon. Sabi niya, Sir, saan po kayo? Sabi niya, nagsara na ba? Sabi niya, yes sir, natapos na yung first day. Sabi niya, aatin ako dito. Sabi ng matanda na, maliit lang yung bag niya. Sabi niya, oh sige, atin ka pala. May higaan mo ba ako? Sabi niya, ako sir, parang tulog na lahat yung mga higaan. Pero meron doon banda, pero floor na lang. Sige lang, sa floor na lang ako. So, si yung tagapamahala, sa floor na lang din siya. So, binigyan niya ng mahigaan. Sir, una, at saka ano pa yung ilagay niya kasi wala na nga. Kaya dami mga doon sa kanila. So, silang dalawa magkatabi. Tapos sabi niya, Sir, nakakain ka na ba? Siya, hindi ko nga kasi galing ako sa biyahe. Magaling niya, isang araw na biyahe. So, pinakain din niya. Afterwards, early in the morning, na-shock na lang yung tagapamahala. Nagalit yung mga personnel sa kanya. Ano ka ba? Bakit mo ginawa yun kagabi? Ano kung ginawa mo masama? Sabi naman niya. Hindi mo ba alam yung pinatulog mo sa floor yun ang ating guest speaker? Mabuti na lang pinakain niya no? Pinakain niya, pero pareho naman siya natulog. Who knows? Hindi naman niya alam. So, ngayon, in spite of that, ito ang learning na nakita natin. Yung guest speaker, pwede naman siya magsabi, ako yung guest speaker niyo. May matulungan ba mo? Kasi yung tagapamana, alam niya may matutulugan yung guest speaker. Mayroon special room para sa kanya. Pero napaka-humble po ng guest speaker. At natulog din siya sa floor, nakasama ng mga ibang tao.
Yun po ang meekness. Amen? Hindi yung magpa-special. Hindi siya magpa-special sa kanya. He can sleep forever. Even though mayaman siya or ano pa man siya, he can be flexible para sa amin. Those are meek people. Amen? I hope you understand something about meekness. So, meekness is not a weakness. Hindi po yung weakness na gano'n ka na. No? Jesus is telling us that we are blessed when we are pushed over or weak. No. Jesus is telling us to remain humble, to remain meek, even in the difficult situation. No, yun ang gusto ng Panginoon. You have the power inside of you, but you do not abuse that power. That is weakness. It is not a weakness. It is your strength to be meek. No, hindi madali maging meek, di ba? Tayo nga, pag may mag-ano na natin kundi, ipag-away na tayo, no? Ipaglaban-laban lang. Okay, number 4, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Happy daw, sabi ni Jesus, yung mga nagugutom ngayon at nauuhaw for righteousness. Yung gutom at uhaw na sinasabi ni Lord is not about sa food and water. It's not the literal food and water, but the righteousness of God. Yung mga tao nagsisik kay Lord. Yung mga tao gustong magbago. Yun ang ibig sabihin dito. The person who is hungry and thirsty for righteousness is a person who is making efforts and rearranging his life to avoid sin. At gusto niya makaalis sa kasalanan. Gusto niyang magbago. Ito yung sinabi ni Jesus. Blessed are those people na gustong magbago, who thirst to be transformed, who thirst God's presence, who thirst God to change them. Yun po ang mga blessed ng mga tao na gustong magbago, maayon sa kagustuhan ng Panginoon, seeking for God's righteousness sa buhay nila. Humihingi ng tawad, rearranging their lives in order to avoid sin, para lang makalis sa kasalanan. So, iswalo yung pride, para lang hindi mapahiya ang Diyos sa buhay. Ganun po yung sinasabi dito. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. People who are seeking God's righteousness sa buhay nila, na gustong magbago. There are times na iniinsulto tayo ng tao, at hindi mo na kailangan magsalita. No? Many times sa buhay ko na iniinsulto ko, ginagawang katatawanan, and yet, God helped me to keep my mouth shut. At I understand the person. Siguro itong tao ito, nainggit lang siya sa akin. Ginawa na lang niya ako katatawanan kasi wala siya ito. Pero mga tao ganyan. You will always look mga ano sa buhay mo, mga kahit ano na lang makikita nila sa'yo. Kahit buhok mo, kahit kuko mo. Para lang meron silang masabi. Ang hayaan mo yun. No? Hindi mo na kailangan ano sa kanya makipag-away. Amen? No? And God wants us to seek God's righteousness. Kasi kung papatulan mo yung gano'n na tao, mag-away na kayo. At magkasala ka lang kayo. Amen? So for the sake of God, hindi na lang tayo magsalita. Matatapos din yung kanyang mga sinasabi. Matatapos din yan. At makakalimutan din niya ng mga hiril. Amen? Amen. Sabi nga ng isang pamilya, umiyak sila ng gusto kasi nabuntisan ng anak. Mamatay na tayo sa hiya. Umiyak sila ng gusto. Bakit po pinapahiya ang ating pamilya? Ayan. Sabi nung isa, Auntie, tama na po iyak ninyo. Tama na, huwag na kayo magpanik. Alam nyo, yung balita about sa anak mo na nabutisan, mawawala din yan. Iba na namang ibabalita ng mga tao. Basta din niya mga chismis sa kanya. Iba na
siyang makasala, mas lalo siyang kasadla. No? Baka magpakamatay pa yung palayasin niya. Diba? Parents, mothers, ngunit na palayasin ang anak. Pagalitan mo, pero dyan na lang siya. Kausapin mo at sabihan mo sa malit niyang ginagawa, pero huwag mo palayasin. Amen? So, for us Christian, we are taught by Jesus how to conduct His life. Gusto niya, no, na kailangan natin maging mag-humble, kailangan maging meek. Ang meek is grabe pa yan sa humble. At now, gusto niya na maging uhaw tayo sa kabutihan. Kabutihang loob, uhaw tayo, tinubutom tayo sa mga salita ng Diyos na makapagbabago sa atin at magbibigay sa atin ng mabuting aral. Ang salita ng Diyos yun ang magpabago sa atin. Amen. Amen. Wala makapagbago sa atin kundi ang Diyos namin. So, ano yung application? Do we long to be holy? Gusto ba natin maging banal tayo? Do we long to be like the great saints? Gusto ba tayo maging santo? And missionaries who have gone before us. Do we long to be like Joseph, na magpakumbaba kahit pinapatay ng mga kapatid dahil nainggit ang mga kapatid niya? Pininta si Joseph ang mga kapatid niya. Do we long to be like Daniel, who had been invaded by people? No? Dahil si Daniel, tumaas ang kanyang rango sa isang lugar wherein siya po ay captive lang sa lugar na yan. Dahil sa katalinuhan ni Daniel at sa kanyang gift of vision and interpretation of dreams. Maraming nagagalit kay Daniel, kaya inano nila ang hari para si Daniel ay mapunta sa Lion's Den. But the Lord still there with Daniel. Do we like to be like Paul or Hannah or Mary? Na kahit pagtawanan siya, umayon siya sa angel na mabuntis siya. Kahit alam niya, wala, nakakahiya yun sa kanilang panahon na mabuntis siya na walang sayang. How do we practically starve after righteousness? Can we sacrifice our pride para lang tayo ay magbigay ng kaligayahan sa Diyos? Yan ay tanong na kailangan mong sagutin sa sarili at sa Panginoon. What are the things that take away our desire for the Word, for fellowship, for Sunday or Saturday morning? What are the things that take away too much time for the Lord? Na natatanggal na yung time natin may Lord. Mga Facebook, Twitter, TikTok, siya ay magkukuha ng malaking panahon upang hindi ka magkaroon ng time to pray and a time to communicate with God. No? And worship the Lord. The games or apps or football, magazines or shopping na mag-make away sa ating relasyon sa Panginoon. Beatitude number 5. The next attitude or beautiful attitude that Jesus is saying is that blessed are the merciful, for they will receive mercy. So ano yung merciful sa Tagalog? Pagkamaawain. No? Blessed pala. Happy are those merciful, sabi ni Jesus. With the merciful, thou wilt show thyself merciful. Sabi niya, sa mga merciful daw, si Jesus din nag-show mercy sa atin. Kung maawain ka sa mga tao, si God din magiging maawain sa iyo. Okay, if you want God to be merciful to you, if you need God's mercy, you need to be merciful to others too. Amen? Amen. Sige tayo hingin ng tawad, kagaya na pag-hingin ng tawad. Sige tayo hingin ng tawad kay Lord, patawarin mo ako, pero kung may mag-hingin sa atin ng tawad, hindi tayo magpapatawad. Sabi ng Bible, how can God forgive you when you cannot forgive others? No? Forgive others first and the Lord will forgive you. So ganun po yun. With an upright man, thou will show thyself upright. In this statement, David explains that some parts of our relationship with the Lord are reciprocal. So ano ibig sabihin ng reciprocal? Kung ano yung tinanim mo, yun ang anin mo. Yun ang reciprocal. If you want to harvest
then you sow love. If you want to harvest hatred, then you sow hatred. Kung gusto ka mag-harvest ng chismis, then mag-chismis ka. Ganun yun. Gusto niyo ba mag-harvest ng mga chismis? Marami mag-chismis sa iyo, so chismis ka rin. Then nakita niyo yun ang ano niyo. Yun ang timeless principle sa Bible. Whatever you sow, then that will be yun din ang ano niyo. So it's reciprocal. So God will beg us to be merciful so we can, and God, so that God will show us mercy. Number 6, attitude, beautiful attitude na tinuro ni Jesus. Blessed are the pure in heart, for they will see God. What is pure? Psalms 18:26, to the pure you show yourself pure. Ganun din ang tawag ni God. Sa mga pure daw, you will show to us pure, but to the devious you show yourselves pure. Yung mga hindi, mga impure, mga motives, show din ni God sa iyo kung ano yung ginawa. So, reciprocal pa rin. Ibig sabihin, give and take. Kung ano yung binigay mo, yun ang aanin mo. So, David testifies that the Lord shows himself pure to those who are pure. Si David po ang writer ng Book of Psalms. Karamihan ay sa kanya. So, the purified are those whose sins have been forgiven. Yung mga taong pinatawad ng Diyos, yun ang na-purify at namuhay ayon sa Panginoon. Amen. And they are therefore led to pursue a clean life before God. Mga tao that who really pursue God and His holiness and His righteousness. Those are the pure people. People who does not make any wrong motives. Alam niyo mga pure heart, pag may ginawa, meron siyang motibo. Gagawin ko ito kay Marisa, para si Marisa, magbigay sa akin. Impure yan, hindi yan pure heart. Gumagawa ka kabutihan para meron kang magawa. But the pure people will do wrong, right things even though walang kamalaman. Yan po ang pure. Amen? Amen natin. Ginawa mo ang kabutihan without any thinking of payment. Wala ka na-expect na bayaran ka, bayaran ako. Hindi po. Gumawa ka ng kabutihan just dahil gusto mo gumawa ng kabutihan. Gusto mo lang tumulong. Amen. Some other people cannot understand. No? Yung ibang tao magsabi, ay, nakapasok, tulong ka ng tulong. Tinulong mo lang talaga yun dahil gusto mo sila tulungan na awa lang. No? But I don't think about expect them to help iba. Amen. But of course, si God, kung ano yung tinanim mo, yun ang anin. Hey God, ka magpabayad. Amen? Amen. So doon na ang motive ko kay God. No? Kung ano yung ginawa ko, alam ko pabayaran lang kay God. Amen? Amen. Yan ang ibabayad. Maganda kung si God ang pabayad sa iyo kasi unlimited. No? Diba, 50 yung binigay mo, 500 may bigay ni God sa iyo. Diba? No? Nung nagbigay ako ng 500 sa isang pastora, na nagdaram sa akin, sa aeroplano, tapos 300 na nakiwan sa akin. Ang binayad sa akin ni God, $50. Diba? Sobrang-sobra. Masarap talaga na si God yung ating pamayarin. Amen? Amen. Kaya kung yung mga tao na tinulungan mo, hindi na makatulong sa'yo, huwag ka na magalit. Amen? Amen. Huwag kang masaktan, huwag kang magalit. Hayaan mo na ang Diyos ang magbayad sa'yo. Amen? Amen. Dahil kung si Lord ang magbayad, mas malaki ang ibabayad ni God sa'yo. Amen? Amen. Yun ang maganda pag si God ang magbayad. Kaya, pag meron tayong gagawin na kabutihan, whatever it is, how small or big it is, forget to expect. Huwag ka na mag-expect na bayaran ka ng tao maging babayad yan sa'yo. Expect God's blessing for your life and your family. Amen? Amen. Kasi naranasan natin yan lahat. At naranasan ko na kung gaano mabuti ang Diyos. No? I just give. Dahil sabi, meron akong mentor noon. Sabi niya, Pastor Jane, the more ka, kasi bago pa lang ako naging pastor. I was only 20 plus that time. Sabi niya, Pastor Jane, ito ang turo ko sa iyo. The more na wala ka na, the more
tanim ka para marami kang maaaring. Ayun pala. At ang gawin mo, Pastor Jane, magsigi ka tanim para palagi kang umaani. Ay, ganun ka na. So from there, I've learned to sow seeds to different people. I've learned to sow seeds kahit sino, kahit bilanggo, dumating sa amin, na magpatulong, tulong, kahit konti-unti, kahit ano lang ang kakayahan mo. At least tumulong ka with all of your heart, without expectation. Pero nakita ko sa panahon na walang-wala ako, may tulong si God sa akin palagi. Meron akong naaani. Amen? So gusto nyo ba kumani? Yes! Gusto nyo ba kumani ng kaawaan galing sa Diyos? Yes! So maging maawain tayo sa Diyos. Gusto mo bang ang Diyos ay mag-bless sa'yo? Yes! Parang mahina yung boses. Parang yes. Gusto nyo bang i-bless kayo ni God? Yes! And the Lord wants you to bless others. Amen? Amen. Doon ko nakikita, each time magbigay ako, malayo-malayo yung binibigay sa akin nito. Kaya hindi po ako natatakot magbigay. Kasi tinanim ko yan para may aaninin ako next week. Ganun lang yun. Amen. Pero yung puso mo dapat sigurado ka na ginawa mo yun dahil naawa ka sa kanya. Huwag kang gumawa ng mga bagay dahil magpakitang tao ka. Huwag yun. Hindi po yun ang ani. Amen? Amen. Ang aani mo ay totoong kaawaan. Ginawa mo, tinulungan mong tao dahil naawa at kaawa-awa talaga siya. Nangangailangan talaga siya ng tulong. Amen? Amen. So yun po ang tunay na tao may aaninin na talim. So may iba sabi na, Pastor Jim, bakit ganito ang buhay ko? Mayaman siya ang taga, pinapakuha ko ng driver na ng sasakyan para mag-pray sa church nila. May-ari ng elementary at high school, eskwelahan. Ano ba problema mo ba? Mayaman, may problema nila. Sabi niya, kasi ako, nagbibigay ako ng tithes, offering. Tapos bakit marami mga financial problem na nangyayari sa amin? Sabi ko, mag-pray ka mo naman kung bakit pag-pray din kita. Kasi si Lord na matakalam niya. So nag-pray ako kay God. Lord, bakit kaya gano'n? Nagbigay na siya, lagi na siya bigay ng tithes, offering. Sabi mo God, pag magbigay kami, aani kami. Give and it shall back to you. Good measure, press down, shaken together, running over. Sabi ng Bible sa Diyos. So nag-pray ako kay God. One day, the Lord answered me. Nagbabible study ako sa kanyang teachers sa kanyang school. Ang isang araw, tumawag ako dahil confirm ko yung aking Bible study. Ang nakasagot ko yung principal ng school. Noong nasagot ng principal ng school, nalaman niya na ako yun, sabi ko, Ma'am, good afternoon. I just want to confirm our Bible study. This is Pastor Jim. Oh, yes, Ma'am, Pastor Jim. Yeah, we have our Bible study. Okay, thank you, Ma'am. God bless. No, Pastor Jim, for a while. Bakit, Ma'am? Pastor Jim, meron akong sasabihin sa iyo. Ano po yun, Ma'am? Ipag-pray mo, Ma'am, Pastor Jim, yung kay-ari namin. Bakit? Hindi po siya marunong magbayad sa akin ng ayos sa susunod namin. Ano pala? Ano, isa na yun. Baka kulang yung income mo, Ma'am. Hindi po, Ma'am. Dami namin estudyante ng school. Bakit po yung nagpapagpapagpapag ng susunod namin siya. Ganun ba? So, sinagot ako yun. Kahit pa magbigay ka ng tithes, offering, kung hindi ka marunong magsusunod sa isang tramante, umiiyak yan sa Panginoon, naririnig yan ng Diyos. At hindi kayo i-bless mo sa akin. Amen? Kaya dapat maayos tayo sa ating mga kapwa at sa mga nagtatrabaho sa atin. No? Lalo na yung mga katulong, kailangan nabayaran mo ng tamang panahon. Wala ba dito employer mo?
ako. And yun ang nakita ko. So I spoke to her. I said, Ma'am, maybe there's something that you need to change. Basta po ang ating relasyon sa ating mga kabata. Yan po ang ipag-pray mo. Check mo daw. Are they happy? Working for you. So, ganun po ang Panginoon. He wants us to lahat ng aspeto ng buhay natin dapat ayusin. Amen? Hindi po tayo pwede bayaran si God. Na nagbigay ka ng kayo sa lugarin mo, okay ka na, pero hindi ka mabait sa iyong mga trabaho. Hindi po pwede. Amen? Hindi pwede bayaran ng Diyos. Lalo na sa ating attitude towards one another. Amen? So, huwag ka rin maging abuso. Hindi mo gusto ni God ang abusan. Amen? Dahil mabait yung tao, abusuin mo. Ayaw din ni God. Amen? So, pareho lang po ang karanasan namin. Amen? So, Beatitude 6. Blessed are the pure in heart. God wants us to be pure. Number 7. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Romans 12:18 says, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Dapat maging peacemaker po tayo, hindi tayo yung taga-gulo, na gumagawa ng gulo. We need to be peacemakers. Amen? Ano ang peacemakers? Sabi dito, pursue what makes for peace and forget what they did. Peacemakers in the Bible is step between two warring parties. Halimbawa, may nag-away, ikaw yung sa kanila, hindi na sila mag-away. Yun ang mga peacemakers. No? Hindi yung sumbong yung isa, ganun ba? Yan kasi siya. Nagdagdag ka. Nag-away na tuloy ng grabe. Kasi may dinagdag ka pa. Kasi yung mga, galit ako sa kanya. O, dapat nilagaya siya. Grabe yan. O, dinagdagan naman na. So, ayaw ni God yan. Amen? Hindi ka peacemaker. Ikaw yung gawa ng war sa kanila. Dinagdagan mo yung galit ng tao. So, hindi kanya. Ano ang gagawin? Ang gagawin, pag-subong siya sa iyo, ganito, ganyan siya naman, ganito. Sige, tawagin natin siya ha. Mag-usap kayo dalawa. At doon ka mag-leader sa kanila. No, be neutral to both of the parties. Makinig ka rin sa isa. Bakit nagalit yung isa? At yung isa, bakit nagalit sa isa? No? So, makinig ka sa kanila. Hanggang malaman mo, hindi lang sila nagkaintindihan. No? So, ngayon, mahigit ang gawad ng bawat isa. Ganun ang peacemakers. Amen? Hindi mga sol-sol. May maritis na, may marisol pa. No? So, God doesn't want us to be that kind of person. He wants us to be peacemakers. No? The peacemakers initiates reconciliation. You initiate reconciliation when others have wronged them. No? The peacemakers is quick to repent when they have wronged others. Ang peacemakers naman, magkasala man siya, dali-dali siya magsabi, sorry ha, sorry kanina. No? Parang mataas yung boses ko sa iyo. Sorry talaga. So, yun ang mga peacemakers. Ayaw niya ng gulo. No? So, in a world where we have been discipled to avoid conflict, peacemaking takes a commitment to move forward. So, gusto ng Panginoon na maging peacemakers tayo. Blessed daw yung mga peacemakers. Number 8, last na ito. Sino inaantok sa amen? Tapos may natutulog daw ba? May natutulog sa preaching. Tapos sabi ng pastor, sino ang papuntang gusto pumunta ng inferno? Say amen. Sabi, amen. Kasi natulog. Hindi na narinig na papunta inferno pala. Pinagtawanan na lahat yun. Ano pala pag natutulog tayo sa preaching, no? Sinong inaantok? Say amen. Amen. No? So, delikado yung mag-amen ka, mag-yes ka, pero ano pala papunta ng inferno? So, blessed are those who are persecuted
po sa buhay natin. Amen? Persecution has its spiritual benefits. It takes our eyes off earthly rewards. It strips away superficial belief. It strengthens the faith of those who endure. And our attitude through it serves as an example to others to follow. May mga persecution po ang bawat isa sa atin. No, I experienced a great persecution in Saudi. No, yung nagpapastor ako doon, pinagkanulo ako ng isang Pinoy at na-report ako at pinadakip. At ang church namin na-rape. May persecution din sa ating iluhan, sa mga bahay. No? Nag-ayos ka na ng trabaho, meron pa rin nagagalit sa atin. No? Maayos na, meron pa rin mga napipersecute sa iyo. Meron yung iba, magsimba na siya, no? Nalita siya masyado, ngayon na-born again na siya, magsimba, sinundan pa ng itang na asawa. Kasi ayaw na asawa na magsimba, that is persecution. So marami pong different types of persecution. But God wants us to understand that you are blessed. And you are persecuted because of God. No? You are blessed. Marami pong nakulong dahil sa pag-preach nila sa Word of God o sa Saudi. But they are blessed. Because nakulong sila dahil sa kanilang pagtuturo, dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. They are blessed and they are the true happy people. So mag-persecute ka for righteousness sake, hindi ka na-persecute dahil magnanakaw ka. Amen? Hindi ka nakulong dahil nag-adik ka, hindi for your bless. No? Tama lang yun na nakulong dahil nag-adik. Amen? So, in conclusion, the teaching of Jesus today urges us to live the character that pleases God. Ito po yung mga ugali na gusto ng Diyos na nakaaya-aya sa harapan ng Panginoon. A life that bless others. Buhay na makakapagbigay-ligaya rin sa iba. Maging blessing sa iba. Our conduct and our behavior is such an important factor to shine Jesus' light through us and through our life. No, these beautiful attitudes glorifies God and bring others to His kingdom. So, ang tanong ko ngayon, why not choose to live what Jesus taught us? And let's all stand up to the person sitting. So, ikaw na ang sumagot niyan. And today, think about how Jesus taught us the right attitude, the beatitude.